mga kababayan, mga kaibigan, mga kapwa ko Pilipino na naghihirap sa traffic araw-araw. Good evening. O good morning. Good afternoon. Depende saan kayo sa mundo. Ito ang inyong lingkod, silan ng #WalkWithLan na laging handang magwakas ng katotohanan sa gitna ng dilim ng kasinungalingan. Ngayong gabi o araw na ito, pag-usapan natin ang isang balitang nagpapakulo ng dugo ng marami. Minsan nakakatawa din ito. Ang pagbabalik ni dating PNP Chief Nicolas Torre III. Oo, mga kawok, ibinalik siya ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang bagong General Manager ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Papalitan niya si Procopio Lipana. Sino ba yun? At sabi ng Malacanang, confirmed na ito ni Undersecretary Claire Castro noong December 19, 2025. Pagbabalik, parang horror movie ito Sequel ito yata Torre Returns, The Traffic Nightmare Part 2. Pero seryoso mga kababayan, bakit siya ulit? Sipak pa naman siya bilang PNP Chief noong August 2025 after only 85 days. Wala pang 3 buwan. Ang pinakamaikling termino sa kasaysayan ng Philippine National Police. At ang dahilan, pagsuway daw sa utos ng NAPOLCOM tungkol sa reassignment ng mga senior officers. Sabi pa ni DILG Secretary John Vic Remulla, a difficult but necessary decision daw ng Pangulo. Pero ngayon, biglang reward o baka naman soft landing para sa isang loyalista. Mga kawok, bago tayo mag-deep dive, shoutout muna sa ating mga kababayan sa Pilipinas na nakikipagbulo sa EDSA traffic araw-araw. Kayo sa Pilipinas, saludo ako sa inyong pasensya. At sa mga OFW natin sa US, Canada, Australia, United Kingdom, United Arab Emirates, Italy, Japan, Denmark, Germany, Hong Kong, kayong mga bayani na nagsasakripisyo abroad para sa pamilya. Alam ko miss nyo na ang Pilipinas, pero takot din sa traffic kapag umuwi. At sa mga kabataan natin, mga Gen Z at millennials dito sa Pilipinas, oras na para magising kayo sa mga ganitong political games na maapektuhan ang future nyo. Kung bago ka pa lang dito, mag-subscribe na. Hit ang bell para updated ka sa mga walk ng katotohanan at join sa YouTube membership natin. Sama-sama tayong maging malakas ang boses para sa bayan. Magsimula tayo sa ugat. Sa roots, kumbaga, si Nicolas Dinoso Torre III, ipinanganak March 11, 1970 sa South Cotabato. Anak yan ng pulis. Ang ama niya, Nicolas Torre III Jr., miyembro ng dating Philippine Constabulary na pinatay noong 1990. Scholarship boy ito sa TOSP, nag-engineering sa Mapua bago pumasok sa Philippine National Police Academy. Tagapaglungsad class of 1993, top 4 sa 90 cadets, unang PNPA graduate na naging PNP chief. Historic yan mga kaibigan. Okay, karera niya nagsimula sa grassroots naging chief sa Samar, Quezon City Police District. Remember yun may kontrobersiya doon noong 2022. Nag-host siya ng press con para sa isang retired patrolman ng gun toting incident. Tapos Davao Regional Director siya. Diyan siya sumikat sa pag-lead ng operation laban kay Apollo Kibuloy. 2-week standoff sa KOJC compound. Pero nahuli rin Tapos bilang CIDG chief, siya ang nag-aresto personally kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong March 2025 para sa ICC warrant on crimes against humanity. Okay, intellectual siya. 3 master's degree, public admin, business admin, educational management, experience sa operations, UN assignment pa nga. Pero mga kawok, dito nagiging witty ang kwento. Bakit siya sinibak bilang PNP chief? Defiant sa NAPOLCOM mga kaibigan. Order na i-reverse ang reshuffle niya ng top officers. Sabi ni Pangulo mismo sa podcast niya, he doesn't agree with NAPOLCOM directives. Okay. May mga allegation pa ng clash kay Remulla sa appointments at rejection daw ng big firearms deal pero denied yan ng DILG. Okay, parang sa pelikula mga kaibigan, ang
bayani na masyadong matigas sa ulo, biglang sinibak, pero binigyan ng bagong throne. Reward ba for arresting political enemies o punishment sa traffic hell? Shoutout sa mga taga Metro Manila. Kayo na nakaka-experience ng daily EDSA crawl. Qualified ba si Tore ng police background lang para ayusin ang urban chaos? Okay, mga ka-walk, kung agree kayo, comment down below. Walk na, at habang nanonood, check ang YouTube Shopping. Maraming deals sa Shopee at Lazada para sa gadgets, clothes, groceries nyo. Perfect for OFWs sending balikbayan or use shopping online. Support local. Ngayon, deep dive. Anong MMDA? Hindi lang traffic enforcer, ha? Planning, flood control, urban development, coordination sa LGUs, Metro Manila. 16 cities yan, millions of people, perennial problems sa traffic, baha at basura. Qualified ba si Tore, mga kaibigan? Factual, extensive law enforcement experience, good sa high-profile ops, emphasis on public safety, MMDA Chairman Romando Artes pa nga nag-welcome sa amin, big help daw. Pero critically, mga kaibayan, pulis siya, hindi urban planner, walang background sa traffic engineering, flood mitigation science, o sustainable development. Parang hindi lang na-coach ang basketball team, ang isang boxing champion, magaling sa defense, pero paano defense sa traffic? Ito ba ay sign ng cronyism? Matapos ibakin for insubordination? Biglang appointment soft landing? O dahil loyal siya sa Marcos agenda? Like arresting Duterte allies, Sa panahon ng political divide, ito ay nagpapakita ng reward system para sa mga yes men kahit may past defiance. Kung kapag umuwi kayo, itong traffic yung nagpapakahirap, lalo na kahapon, dyan sa Quezon City, sa reunion nyo sa pamilya, at sa youth, mga kabataan, ang future cities nyo, maapektuhan ng mga ganitong decisions na walang long-term vision. Sa 1987 Constitution, NAPOLCOM has control over PNP. Pero bakit parang overridden dito? Questions of checks and balances, mga kaibigan. Isipin nyo, positibo lang tayo. Military-style discipline sa enforcers, mas mahigpit sa violators, better public safety integration. Negatibo, militaristic approach sa civilian issues, mas maraming talking, pero walang real solution sa root causes like poor public transport, overpopulation. Okay, baka maging torrent terrific, De traffic, mataas ang multa, pero traffic pa rin mataas. Comparison sa past MMDA heads, mga engineers, planners, effective ba? Ayun, police experiment ito ni Marcos. Shoutout sa mga taga-US at Canada. Alam nyo ang efficient public transit doon, Bakit hindi natin ma-achieve dito? Okay, mga kababayan, sa huli, ito ay symptom ng mas malaking problema. Political appointments over meritocracy. Critical tayo, pero factual. Si Tore ay accomplished officer, pero questionable fit sa MMDA. Ayan, oras na para mag-demand ng transparency. Comment kayo, share ito, at mag-subscribe, mga kaibigan. At again, shop sa YouTube Shopping via Shopee at Lazada. Maraming promo para sa inyo. Mga ka-walk sa Pilipinas, USA, Canada, California, Australia, Great Britain, UK, UAE, Italy, Japan, Germany, Denmark, Hong Kong. Salamat sa suporta. Mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ng unang dinuduro. Pero kasama kayo, mga ka-walk, kaya itindigang tama. Sumali na sa aking YouTube membership. Sama-sama, manatilihin natin malala at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa #WalkWithAn, YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masiglang laban. #laban para sa katotohanan. #WalkWithLan. Hanggang sa susunod, mga ka-walk. Paalam at mabuhay po ang Pilipinas.